Kamusta, Gemini? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang situation mo gamit ang mystical cards. Pero mamaya, aalamin pa natin kung ano ang situation mo, ang situation ng person mo, ang situation ng relasyon. At yung huli, kailangan mo mag-isip kung ano yung katanungan mo sa buhay na ang kasagutan ay yes or no. Na patungkol sa career, sa negosyo, sa kalusugan, or sa personal mong buhay. Tatlong mystical cards ang kailangan natin. Itong unang card mo na expectation. Sa ngayon, hindi mo muna kailangan bigyan ng aksyon yung situation mo. Makiramdam ka lang muna or mag-observe. Mukha kasing naghihintay ka ng resulta sa mga aksyon na ginawa mo. Pwedeng naghihintay ka ng tawag, ng sulat, or ng taong may magsasabi sa'yo na okay na yung situation. Pero sa ngayon, huwag ka munang kumilos. Medyo matatagalan pa yung resulta nito. Itong message naman, maybe ang ilan sa inyo nag-apply ka ng trabaho o kaya meron kang hinihintay na importanteng mensahe mula sa person o kaya sa loved ones. May posibilidad na dokumento ito. Ito yung magbibigay clarity sa matagal mo nang hinihintay na kasagutan. Ito naman yung community na ang ibig sabihin may mga taong concerned sa iyo. Naghihintay. Pwedeng family mo, person mo, friends, or tao na connected sa iyo. May mga transaction din kasing pinapakita na posibleng trabaho yung ibibigay sa iyo kahit na ang ilan sa inyo may trabaho ka na. Ang ilan, hinihintay mo na lang na makauwi ka, nasa ibang lugar ka. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Yung situation mo muna ang alamin natin. Six of Wands, Queen of Wands, at Ace of Pentacles in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na protected ka at saka yung mga plano na ginawa mo nagiging matagumpay. Kasi marunong kang makisama, ano man ang gender mo, kahit saan pwede ka, kaya mong i-adjust yung sarili mo para sa ibang tao. Kahit na may mga problemang pinagdaraanan ka, sa financial man ito, hindi ito nakakaapekto ng grabe sa buhay mo. Kasi mas lamang yung positibo. At nakakagawa ka ng paraan. Sa negosyo man or sa career, merong great success. At saka, pinagsusumikapan mo talaga na matapos mo lahat ng gawain or trabaho mo. Ang ilan sa inyo, naghanap ka ng trabaho, natanggap ka, pero tingin mo hindi ito yung trabaho na para sa iyo. Kasi hindi ito yung nagbibigay ng magandang kita. Ang iba naman, hindi kita yung problema, kundi hindi ka nagiging masaya sa trabaho mo, kaya nag-iisip ka na magpalit ng trabaho. Para sa ilang single, darating yung dream girl mo or dream boy na magpapatibok talaga ng puso mo.
Ang lakas kasi ng appeal ng person at saka friendly din siya. Ang ilang single, makikipag-date ka na sa person na nagugustuhan mo pero na-cancel ito. At ang advice ng cards, ilabas mo yung funny side mo para maging happy yung connection nyo or magiging date. Sa mga nasa relationship naman, hindi boring ang relasyon nyo. Merong give and take, nagsishare din kayo ng tagumpay. Pareho nyong na-achieve ng person mo yung goals sa buhay. At ang advice ng cards, kung nawawalan kayo ng time ng person mo together, gawan mo to ng aksyon para yung relasyon nyo ay magpapatuloy na happy at saka stable. Ito naman yung cards ng person mo. King of Swords, the High Priestess in reverse, at Nine of Swords. Pinapayuhan ng mga cards na ito yung person mo na pakinggan din yung opinion ng iba at saka nararamdaman ng kapwa. Yung person mo madiskarte, matalino siya, pero nasosobrahan kaya hindi nagiging maganda yung dulot sa kapwa. Ang ilan naman yung person mo, ipapakita niya yung tapang niya, yung pagiging porsigido, pero ang ending, wala rin siyang itutuloy sa mga plano niya. Marami din siyang pinanghihinayang sa mga decisions niya, tama man or mali. Kasi kung tama yung pinili niya, iniisip niya na sana mas hinigitan pa niya yung pagpupursige o kaya yung pagpili. Sa financial, kailangan maging mautak ka sa paggastos. Yung bang sinusuri mo at saka naiintindihan mo kung ano yung paggagamitan mo ng financial. Ano man yung maging problem mo sa financial, hindi naman siya ganun kagrabe. Magagawan mo pa rin ng paraan or solusyon. Sa mga single, ang ilan sa inyo, meron kang potential person na kinikilala. At itong potential person, kinikilala ka rin niya kung makakapasa ka sa standards niya. Inaalam din ng potential person kung bakit siya yung gusto mo, kung ano yung intention mo. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, alam ng person mo yung weakness niya. Kasi yung person mo, meron siyang behavior na hindi niya rin mapigilan yung sarili niya, lalo na kapag galit. Kapag nagkakaroon ng matinding pagtatalo, huwag mo siyang sabayan. Bigyan mo siya ng space. Guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw kahit na cards niya yung nabanggit ko. Ten of Cups, Page of Swords at the Temperance. Ito yung cards para sa relationship. Pinapakita sa cards na ito yung success, happiness at stability sa relasyon, sa family mo, sa person mo or sa kapwa. Sa mga naging experience mo, mas lalo ka pang naging planado sa buhay. Nagiging alerto ka na din sa kung ano yung mga challenges na darating sa iyo. Kung patungkol man ito sa career, sa negosyo, financial, or relasyon. At saka nakakaya mo na rin balansehin yung sitwasyon at kahit yung feelings mo. Sa kalusugan, nagkakaroon ng changes at saka improvement. Soon, mararamdaman mo na. Sa mga single or nasa relationship, napaka-importante na tanggapin mo yung sarili mo, patawarin mo yung sarili mo sa mga anumang pagkakamali na desisyon. Kasi ito yung isa sa paraan para magkaroon ka ng kapayapaan sa isip at saka sa puso mo. Mas marami kang ma-achieve kapag ito yung in-apply mo sa buhay mo.
sa career, sa business, sa personal mong buhay. Para sa mga single, yung naging parte mo sa family nyo ay sapat na. Kapag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya, ito yung mas bigyan mo ng pansin. Sa mga nasa relationship naman, isipin mo kung ano yung mga naitulong mo sa person mo. Kasi yan din yung may isip niya sa iyo. Kung ano yung mga nagawa niya dahil mabuti yung ibinabalik mo sa kanya. Sa kakaisip, iba na yung ginagawa ko sa card. Ibalasa ko lang ng isang beses kasi ito na yung final card mo. Itong Seven of Swords, may mga taong mapanlamang sa kapwa. Kahit na ito yung na-experience mo, huwag mong sisihin yung sarili mo. Kailangan ng pag-iingat pero huwag mo pa rin baguhin yung totoong ikaw. Ang dapat nagbabago yung mga taong nagkamali. Ipagpatuloy mo yung kabutihan mo sa kapwa at maging wise. Itong Five of Pentacles naman, ang ilan sa inyo, nahihirapan ka talaga sa financial, lalo na sa mga gastusin. Pinapaalala ng card na ito na hindi mo to kailangan sarilinin, kailangan mo ng tulong ng iba para mabawasan yung pag-aalala mo. Itong Nine of Pentacles ang nagsasabi na yung nangyaring experience sa iyo sa kakulangan sa financial ay naging lesson sa iyo kaya nagpursige ka at naging maganda ang resulta nito sa karir mo, sa negosyo. Pagkatapos ng paghihirap, marami pang oportunidad na darating. Nakapag-isip ka na ba ng tanong na ang magiging sagot ay yes or no? Pag-isipan mo na or i-stop itong video para makapag-isip ka. Ang sagot sa tanong mo ay yes. Ay siya nga pala guys, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. 3 cards yung kailangan natin para malaman natin kung bakit yes yung ipinakita na sagot sa tanong mo. Pwedeng isa lang yung magiging sagot sa tanong mo or pwedeng itong 3 cards na ito ang sagot. Itong compromise, kailangan ng pagkakasundo o kaya kasunduan. Pwedeng patungkol ito sa karir mo o kaya sa financial. Mas safe nga naman kung may kasunduan. Bukod sa katanungan mo, meron pa kasing oportunidad na darating sa iyo or itong sinisimulan mo ay mas magbibigay ng oportunidad. Kaya yes, hindi na kailangan mag-alinlangan. Yun talaga, bukod sa oportunidad, yun yung magbibigay sa'yo ng abundance. Hindi lang sa career or financial, pati na rin sa feelings. Magiging happy ka sa mga naging desisyon mo.